8 taon kitang binuo, pero sa isang gabi, dinurog mo ako. Habang nagluluto ako ng paborito mong ulam sa kusina, ibinibida mo na sa buong mundo ang bago mong mapapangasawa. Sabi mo, wala akong silbi? Sige, tignan natin kung may silbi ka kapag binawi ko na ang utak na nagpayaman sa'yo. Handa ka na bang maging wala, Leandro? Hindi mo ba maintindihan, Amara? Utang na loob ko sa'yo ang nakaraan, pero ang kinabukasan ko ay para kay Celestine. Kailangan ko ng asawang may pangalan, asawang itatayo ang dangal ko sa harap ng mga investors, hindi isang babaeng laging amoy pawis at nakatago lang sa kusina. Ang boses ni Leandro ay malamig pa sa yelong unti-unting natutunaw sa pitzel na hawak ni Amara. Nakatayo siya sa gilid ng pintuan ng marangyang sala, suot ang kanyang lumang apron na may bahid pa ng mantika at harina. Sa loob ng 8 taon, ang kusinang ito ang naging mundo niya. Habang si Leandro ay nasa itaas ng entablado ng tagumpay, si Amara ang nagsilbing pundasyon sa ilalim ng lupa. Nagpapakapuyat sa pag-aayos ng mga codes, pagsusulat ng mga algorithm, at paggawa ng mga teknolohiyang naging tuntungan ni Leandro para tawaging henyo ng bayan. Sa mga sandaling iyon, ang mga daliri ni Amara ay mahigpit na nakakapit sa tray ng mga pampagana na 3 oras niyang masusing inihanda. Kanina lamang, bago magsimula ang party, ay binulungan pa siya ni Leandro na siya ang lihim na sandata nito. Ngunit ngayon, sa harap ng mga nagkikislapang ilaw at mga taong nakasuot ng mamahaling barong at gown, ang lihim na sandata ay naging isang lihim na kahihiyan. Narinig niya ang tawanan sa loob. Ang malanding tawa ni Celestine Navarro, ang anak ng bilyonaryong katuwang ngayon ni Leandro sa negosyo. Naramdaman ni Amara ang bawat salita ni Leandro na tila mga karayom na isa-isang itinutusok sa kanyang dibdib. Ang 8 taon ng pagtitiis, ang mga gabing hindi siya natulog para matapos ang prototype na nagpayaman sa lalaki at ang mga pangarap na binuo nila sa maliit na paupahang silid noon, lahat ay itinapon sa isang iglap. Dahan-dahang nanginig ang kanyang mga tuhod. Ang init ng kalan na kanina ay nagpapasigla sa kanya ay napalitan ng isang nakakamatay na ginaw. Hindi siya makahinga. Ang bawat hangin na kanyang nilalanghap ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmura. Ang tanging narinig sa sulok na yon ay ang mahinang tunog ng pagbagsak ng isang pirasong baso sa makapal na alpombra, isang tunog na hindi man lang napansin ng mga taong nagsasaya sa kabilang silid. Amara, bakit ka pa ba nakatayo dyan? Tapos na ang trabaho mo rito. Ang boses ni Aling Sora, ang ina ni Leandro, ay biglang sumulpot mula sa kanyang likuran. Ang matandang babae na dati ay kulang na lang sambahin si Amara tuwing petsa de peligro dahil sa perang ipinapadala nito, ngayon ay nakatingin sa kanya na tila siya ay isang maruming basahan. Inayos ng matanda ang kanyang mamahaling alahas, mga alahas na binili rin gamit ang perang pinagpaguran ni Amara. Huwag mo nang tangkaing lumabas doon at magpakita sa mga bisita. Nakakahiya ang hitsura mo. Heto ang bayad sa lahat ng itinulong mo sa amin. Inabot ni Aling Sora ang isang puting sobre. Sobra pa yan para makauwi ka sa probinsya nyo. Huwag mo nang hintayin na ipahiya ka pa ni Leandro sa harap ni Celestine. Maging praktikal ka, iha. Hindi nakakain ng pag-ibig lalo na kung ang pag-ibig na yan ang magpapabagsak sa karir ng anak ko. Tumingin si Amara sa sobre pagkatapos ay sa mga mata ng matanda. Wala siyang nakitang kahit katiting na awa. Doon niya na-realize na sa pamilyang ito, siya ay hindi kailanman naging tao. Siya ay isa lamang puhunan na kapag nakuha na ang tubo ay maaari nang itapon. Lumingon siya huling beses sa sala. Nakita niya si Leandro na nakayakap sa baywang ni Celestine habang itinataas ang baso ng wine. Masaya ito. Mukhang malaya. Habang siya, ang babaeng nagbigay sa kanya ng lahat, ay nakatayo sa dilim, bit-bit ang mga piraso ng sarili niyang pangarap
na dinurog ng mga taong pinahalagahan niya. Dahan-dahang tinanggal ni Amara ang kanyang apron. Inilapag niya ito sa lamesa ng walang kibo. Ang kanyang mga mata ay tuyo, ngunit ang kanyang puso ay tila isang telang basang-basa na pinipiga hanggang sa wala nang matira. Kinuha niya ang kanyang lumang bag, ang bag na kasama niya noong luwas siya ng Maynila, 8 taon na ang nakalilipas, puno ng pag-asa. Lumabas siya sa pintuan sa likod. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, tila nakikiramay sa bigat na kanyang dinadala. Habang naglalakad siya palayo sa mansyong yon, ang bawat hakbang ay tila isang pagbaklas sa bawat hibla ng kanyang pagkatao na idinikit niya kay Leandro. Sapat na ba ang 8 taon para maging isang anino na lang na madaling apakan at kalimutan? Sapat na ba ang lahat ng sakripisyo para sa isang lalaking ang tanging alam na mahalin ay ang kanyang sariling anino? Huminto si Amara sa gitna ng kalsada, hinayaang mabasa ng ulan ang kanyang muka upang itago ang mga luhang sa wakas ay kumawala rin. Sa dilim ng gabi, isang tanong ang paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Kung ang pag-ibig ay isang utang, kailan ko ba mababayaran ang sarili ko sa lahat ng ninakaw niyo sa akin? 8 taon, 2,920 gabi ng pagpapakasakit. Habang nakaupo si Amara sa isang lumang bangko sa terminal ng bus, ang bawat patak ng ulan sa bubungang yari sa yero ay tila mga martilyong tumatama sa kanyang sentido. Ang amoy ng krudo at basang kalsada ay nanunuot sa kanyang ilong. Ngunit mas masangsang pa rin ang lasa ng kataksilan na namuo sa kanyang lalamunan. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kanyang bag, ang tanging saksi sa lahat ng kanyang binuo na ngayoy abo na lamang. Sariwa pa sa kanyang isipan ang imahe ng kanyang mga kamay, 8 taon na ang nakalilipas. Noon, ang mga daliring iyon ay malambot, bihasa sa paghawak ng mga libro bilang isang top student sa engineering. Ngunit tinalikuran niya ang lahat. Isang gabi, habang naghahati sila sa isang pirasong tinapay sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng kandila, nangako si Leandro. Amara, sandali na lang, sabi nito noon habang hinahaplos ang kanyang buhok. Kapag naging matagumpay ang prototype na ito, hindi mo na kailangang mag-part-time sa 3 trabaho. Bibigyan kita ng buhay na parang reyna. Naniwala siya. Naniwala siya kaya kahit ang pambili niya ng bagong sapatos ay ibinili niya ng karagdagang RAM para sa computer ni Leandro. Kahit ang pangarap niyang makapagtapos ay ibinaon niya sa limot para lang masuportahan ang pag-aaral nito. Naalala rin niya ang mga luha ni Aling Sora tuwing bibisita ito sa kanilang maliit na paupahan. Iha, pasensya ka na. Kailangan lang talaga ng pambayad sa utang ng tatay ni Leandro. Ikaw lang ang inaasahan namin, sabi ng matanda habang kinukuha ang halos buong sahod ni Amara mula sa call center. Sa mga panahong yun, tinatawag siyang anghel at anak ni Aling Sora. Ngunit ngayong gabi, ang anghel ay naging isang hadlang na kailangang walisin sa ilalim ng basahan. Masyado kang naging kampante, Amara. Bulong niya sa sarili habang ang kanyang hininga ay bumubuo ng manipis na hamog sa malamig na hangin. Binuksan niya ang kanyang lumang laptop, ang kaisa-isang gamit na hindi niya hinayaang mapalitan kahit noong nagkapera na sila. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang itinitipa ang mga command para pumasok sa main server ng CruiseTech, ang imperyong siya ang nagtayo. Gusto niya lang makita ang kanyang mga anak, ang mga codes na naging buhay niya sa loob ng halos 1 dekada. Ngunit biglang tumigil ang mundo ni Amara. Sa screen, isang pulang babala ang lumitaw. Access denied. Invalid password. Sinubukan niya ulit. At ulit. Ngunit ang bawat pagtangka ay nauuwi sa parehong resulta. Hindi lang siya pinalayas ni Leandro sa bahay nila. Pilit din siyang binubura ng lalaki sa kasaysayan ng sarili niyang mga likha.
Binago ni Leandro ang lahat ng security protocols. Ang bawat linya ng code na isinulat ni Amara ng may pagmamahal at puyat ay tila kinulong sa isang kalyosong hindi na niya kayang hawakan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawang nauwi sa impit na hikbi. Ganito mo ba talaga ako gustong tapusin, Leandro? Pati ang utak ko gusto mong angkinin? Naramdaman niya ang matinding panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi lang ito dahil sa ginaw ng basang damit. Ito ay ang unti-unting pagbangon ng isang apoy sa gitna ng kanyang nanlalamig na pagkatao. Tumingin siya sa labas, sa mga sasakyang mabilis na dumadaan sa gitna ng dilim. Ang terminal na ito ang naging saksi sa kanyang pagdating sa Maynila, na puno ng pangarap para sa ibang tao. Ngayon, ito rin ang magiging saksi sa kanyang pag-alis. Bit-bit ang pangarap para sa sarili naman niya. Habang hinihintay ang pag-alis ng bus patungong Palawan, muling nagniningning ang screen ng kanyang laptop. May isang maliit na folder na hindi napansin ni Leandro. Isang folder na nakatago sa ilalim ng mga system files na tanging ang tunay na arkitekto lang ang nakakaalam. Hindi alam ni Leandro na ang bawat matalinong sistema ay mayroong tinatawag na kill switch. At sa bawat segundo na lumilipas, ang switch na yon ay unti-unting nagigising sa ilalim ng mga daliri ni Amara. Wala kang mapapatunayan, Amara. Sa mata ng mundo, ako ang utak. Ikaw? Ikaw lang ang babaeng laging nasa likod ko, ang aninong hindi kailanman mapapansin. Ang mga salitang yon ni Leandro mula sa isang lumang video interview ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Amara habang nakatitig siya sa asul na liwanag ng monitor ng computer. Nasa loob siya ng isang maliit at amoy-amag na internet cafe sa kanto ng terminal. Sa paligid niya ay ang ingay ng mga kabataang naglalaro. Ngunit para kay Amara, ang buong mundo ay balot ng isang nakabibinging katahimikan. Hinawakan niya ang mouse ng may panginginig, ngunit hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa matinding puot na unti-unting nagiging lason sa kanyang sistema. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at talino ay ang siya ring kumuha ng lahat ng kredito para sa mga gabi ng kanyang pagsusumikap. Habang ang mukha ni Leandro ay nakabandera sa mga digital billboard sa Makati bilang Visionary of the Year, si Amara ay nagbibilang ng barya para lang mapanatiling bukas ang computer sa harap niya. Muli niyang binuksan ang isang luma at tila kinalawang na email account. Isang account na matagal na niyang hindi ginagamit. Ang account kung saan niya itinago ang mga digital certificates ng kanyang mga unang imbensyon bago pa man niya nakilala ang ganid na pamilya ni Leandro. Doon sa gitna ng mga lumang mensahe ay naroon ang katotohanan. Ang bawat algorithm, ang bawat disenyo ng circuit, at ang bawat security protocol ng CruiseTech ay nakarehistro sa ilalim ng pangalan niya. Amara Villarreal. Hindi alam ni Leandro na noong mga panahong bulag pa siya sa pag-ibig, ang kanyang pagiging maingat bilang isang engineer ang nagligtas sa kanyang kinabukasan. Gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, pinindot niya ang keyboard ng may katiyakan. Isa-isa niyang ipinadala ang mga dokumentong yon sa tanggapan ng Intellectual Property Office at sa legal department ng mga kumpanyang kasosyo ni Leandro. Ang bawat pagpindot niya sa send ay tila isang malakas na sampal na ibinabalik niya sa lalaking nagmaliit sa kanya. Kung ang anino ang nagbigay sa iyo ng liwanag, Leandro, bulong ni Amara, habang ang liwanag ng screen ay sumasalamin sa kanyang mga matang puno ng determinasyon, hayaan mong ang dilim ang magturo sa iyo kung paano gumapang. Dali-dali niyang tinawagan ang isang lumang numero. Pagkatapos ng ilang ring, isang baritono at seryosong boses ang sumagot. Attorney Melencio, ito po si Amara. Panahon na po para bawiin ang lahat ng sa akin. Nang marinig ang pagsang-ayon ng abogado, naramdaman ni Amara ang isang kakaibang ginhawa sa kanyang dibdib, ngunit hindi pa ito ang katapusan. Alam niyang, sa mga sandaling ito, ang malaking server ng CruiseTech ay magsisimula ng mag-shutdown.
Ang lisensya para sa kanilang core technology ay expired na sa loob ng susunod na 6 na oras dahil ang digital signature na nagpapatakbo rito ay nakakabit sa kanyang biometrics. Isang bagay na hindi kailanman makukuha ni Leandro kahit anong hacking ang gawin nito. Tumayo si Amara, kinuha ang kanyang bag at lumabas ng internet cafe. Ang ulan ay humina na, ngunit ang hangin ay nananatiling malamig. Habang naglalakad siya patungo sa bus na magdadala sa kanya sa Palawan, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa loob ng bulsa. Sunod-sunod na tawag mula kay Leandro. 1 beses, 2 beses, 10. Hindi niya ito pinansin. Hinayaan niyang maranasan ng lalaki ang takot na naramdaman niya kanina. Ang takot ng mawalan ng lahat sa isang iglap. Habang umaandar ang bus palayo sa Maynila, tumingin si Amara sa bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay unti-unting lumalabo, gaya ng kanyang pag-ibig na ngayoy naging abo na lamang. Ngunit sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng marangyang opisina ng Cruise Tech, isang malakas na sirena ng alarm ang biglang bumasag sa katahimikan. Lahat ng screen ay naging kulay pula at ang pangalang Amara ay kumislap-kislap sa gitna ng bawat monitor bilang huling babala. Bakit hindi mo maayos ito? Akala ko ba ay ikaw ang henyo sa likod ng lahat ng ito? Leandro, nakataya rito ang pera ng pamilya ko. Ang boses ni Celestine ay matalas pa sa talim ng balisong habang umaalingaw-ngaw ito sa loob ng control room ng Cruise Tech. Wala na ang malambing na tono ng kasintahan. Ang naroon ay ang galit ng isang negosyanteng nakakita ng butas sa kanyang puhunan. Sa harap nila, ang malaking screen na dapat ay nagpapakita ng tagumpay ng kanilang bagong software ay balot ng madilim na kulay ng babala. Ang bawat terminal ay tila naging bato, tumatangging sumunod sa kahit anong utos. Pinagpawisan ng malapot si Leandro. Ang kanyang mga kamay, nasanay lamang sa pagpirma ng mga kontrata at paghawak ng baso ng mamahaling alak, ay nanginginig sa ibabaw ng keyboard. Sinubukan niyang itipa ang mga codes na madalas niyang makitang ginagawa ni Amara, ngunit ang mga letra sa screen ay tila mga banyagang simbolo na hindi niya maunawaan. Sa bawat segundong lumilipas, ang bawat hininga ni Leandro ay nagiging mas mabigat. Noon, kapag may ganitong problema, isang tawag lang niya sa pangalan ni Amara ay agad itong tatakbo mula sa kusina. Bit-bit ang baso ng kape at ang matalas na isip na laging nakahandang magligtas sa kanya. Ngayon, ang tanging sumasagot sa kanya ay ang sariling refleksyon sa madilim na monitor. Isang lalaking nakasuot ng libu-libong halaga ng suot ngunit hungkag ang kaalaman sa loob. Naalala niya kung paano niya binaliwala ang mga gabing nakasandal si Amara sa lamesa. Pagod na pagod, pero nakangiti pa rin habang sinasabing, "Tapos na, Leandro, ligtas na ang system mo." Ni hindi niya man lang ito pinasalamatan. Sa halip, ang tanging isinasagot niya ay, "Mabuti naman, dahil kailangan ko nang pumasok bukas para sa press conference." "Leandro, ano ba, tutunganga ka na lang ba riyan?" Muling sigaw ni Celestine. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. "Kung hindi mo ito maayos sa loob ng 1 oras, baka mapahiya tayo sa harap ng buong bansa bukas. Ang tatay ko, hindi siya tumatanggap ng talunan." Dali-daling kinuha ni Leandro ang kanyang cellphone. Paulit-ulit niyang idinial ang numero ni Amara. 1 ring, 2 ring, hanggang sa mapunta ito sa voicemail. Ang boses ni Amara sa kabilang linya, na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ay tila isang malakas na sampal ngayon. "Amara, sumagot ka. Alam kong ikaw ang may gawa nito." Pabulong na sigaw ni Leandro sa telepono. Ang kanyang boses ay puno ng desperation at pilit na itinatagong takot. "Bumalik ka rito ngayon din. Huwag mong subukang sirain ang pinaghirapan ko." Ngunit ang tanging nakuhang sagot ni Leandro ay ang biglang pagdilim ng lahat ng ilaw sa loob ng gusali. Ang tanging nanatiling bukas ay ang gitnang monitor sa harap niya. Doon,
Sa gitna ng kadiliman ay lumitaw ang isang pangungusap na tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang karera. Access denied. Property of Amara Pia Warial. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 8 taon, naramdaman ni Leandro ang tunay na kahulugan ng pagiging mag-isa. Ang mga tao sa labas, ang mga kamera, ang mga palakpak na inasahan na niya, lahat ay unti-unting naglalaho na parang usok. Habang ang bawat makina sa loob ng gusali ay nagsisimulang huminto, isang katotohanan ang dumagan sa kanyang dibdib. Hindi niya lang pala iniwan ang babaeng nagmahal sa kanya. Tinapon niya rin ang nag-iisang utak na nagbibigay ng buhay sa kanyang pangalan. Napaupo si Leandro sa sahig, ang kanyang marangyang kurbata ay maluwag na at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Habang tinitignan siya ni Celestine ng may pandidiri, isang tanong ang hindi mawala sa kanyang isipan. Paano na siya bukas kung ang aninong dati ay inaapakan niya ay nagdesisyon ng lumakad palayo at dalhin ang lahat ng liwanag? Hindi lahat ng katahimikan ay kapayapaan. Minsan, ito lang ang sandali bago tuluyang gumuho ang lahat ng natitirang lakas sa iyong katawan. Sa pagbaba ni Amara mula sa lansa, sinalubong siya ng amoy ng dagat at ng sariwang hangin na tila humahalik sa kanyang namumutlang pisngi. Ang El Nido, Palawan ay malayo sa mausok at maingay na Maynila. Malayo sa mga alaala ng pagkakanulo at sa mga anino ng Mansyong Cruz. Ngunit habang tumatapak ang kanyang mga paa sa maputing buhangin, hindi magaan ang kanyang pakiramdam. Ang bawat hakbang ay tila may kasamang bigat ng 8 taong pagtitiis na ngayon nagpapadama ng pagod sa kanyang bawat kalamnan. Tumingin siya sa paligid. Ang asul na tubig ng dagat ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Isang tanawing dapat ay nagbibigay ng saya. Ngunit para kay Amara, ito ay paalala lamang kung gaano siya kalayo sa mundong binuo niya. Wala siyang dalang kahit ano, kundi ang kanyang lumang bag at ang isang puso na tila isang basong puno ng lamat. Isang maling galaw na lang ay tuluyan na itong magkakapira-piraso. Sa di kalayuan, isang lalaki ang abala sa pag-aayos ng isang maliit na bangka. Nakasuot ito ng simpleng puting sando at pantalon na bahagyang basa ng tubig alat. Ang kanyang mga kilos ay banayad, ngunit may kasiguraduhan. Tila bawat galaw niya ay may pakikipag-ugnayan sa kalikasan. Ito si Rafael. Hindi niya napansin ang pagdating ni Amara hanggang sa marinig niya ang mahinang pagkalos ng mga tsinela sa buhangin. "Miss, ayos ka lang ba? Parang ang putla mo," wika ni Rafael habang lumalapit. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng tunay na pag-aalala. Sinubukan ni Amara ng ngumiti, isang pilit na ekspresyong hindi umabot sa kanyang mga mata. "Ayos lang ako. Pagod lang sa biyahe," mahina niyang sagot. Ngunit sa sandaling binuksan niya ang kanyang bibig, naramdaman niya ang biglang pag-ikot ng mundo. Ang matinding init ng sikat ng araw ay tila naging isang malaking pabigat na dumadagan sa kanyang ulo. Ang mga boses sa paligid ay naging malabo, at ang matikas na tindig ng mga puno ng niyog ay tila mga aninong nagsasayaw sa kanyang paningin. Ang 8 taon ng hindi pagkain ng tama, ang mga gabing walang tulog para sa mga pangarap ni Leandro, at ang matinding emosyonal na paghagupit ng nagdaang gabi ay sabay-sabay na sumingil sa kanyang katawan. Naramdaman ni Amara ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang bag na kanina pa niya mahigpit na hawak ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri at bumagsak sa malambot na buhangin ng walang ingay. "Miss!" muling tawag ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno na ng kaba. Bago pa man tuluyang dumapo ang katawan ni Amara sa lupa, naramdaman niya ang isang pares ng malalakas na braso na sumalo sa kanya. Ang init ng katawan ni Rafael ay kabaligtaran ng nakamamatay na ginaw na nararamdaman ni Amara sa loob ng kanyang sistema. Sinubukan niyang idilat ang kanyang mga mata,
Ngunit ang tanging nakita niya ay ang nag-aalalang mukha ng isang estranghero bago tuluyang balutin ng kadiliman ang lahat. Sa gitna ng kanyang kawalan ng malay, isang huling isipan ang dumaan sa kanyang diwa. Sa wakas, tumigil na rin ang pagtakbo. Pero sa kanyang paghinto, meron pa kayang matitira sa kanya kapag nagising siya sa mundong hindi na niya kilala? Ang hirap tanggapin na sa loob ng 8 taon, ang tanging alam kong kahulugan ng pag-aalaga ay ang pagbibigay ng lahat hanggang sa wala nang matira sa akin. Dahan-dahang idinilat ni Amara ang kanyang mga mata. Hindi ang puting kisame ng mansyon ni Leandro ang bumungad sa kanya, kundi ang mga luma ngunit malinis na kisameng yari sa sawali at kawayan. Ang hangin ay hindi amoy aircon o mamahaling pabango. Ito ay may halong bango ng tuyong damo at alat ng dagat. Sa labas, naririnig niya ang mahinang hampas ng mga alon sa pampang at ang huni ng mga ibon na tila nag-aanyaya sa isang bagong umaga. Naramdaman niya ang isang malamig na bimpos sa kanyang noo. Nang subukan niyang bumangon, isang banayad na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Pinipigilan siyang puwersahin ang sarili. Huwag ka munang biglang bumangon. Mataas pa ang lagnat mo kagabi. Ang boses ni Rafael ay mahinhin, malayo sa pasigaw, at laging nag-uutos na tono na nakasanayan ni Amara. Tumingin si Amara sa lalaki. Ngayon lang niya ito namukhaan ng malinaw. Mayroon itong mga matang tila laging nakangiti, at ang kanyang mukha ay kakikitaan ng kapayapaang bihirang makita sa mga tao sa lungsod. Nasaan ako? Sino ka? Mahina niyang tanong. Ang kanyang boses ay paus pa rin. Nasa bahay ka ng lola ko. Ako si Rafael. Nakita kitang natumba sa dalampasigan kahapon. Masyado yatang napagod ang katawan mo sa kung ano man ang pinagdaanan mo. Sagot ni Rafael habang inaabutan siya ng isang basong tubig. Uminom si Amara ng dahan-dahan. Ang bawat tigok ay tila nagbibigay ng kaunting buhay sa kanyang nanunuyot na lalamunan. Pero kasabay ng pagbalik ng kanyang malay ay ang pagbalik din ng kanyang takot. Sa mundo ni Amara, walang ibinibigay ng libre. Ang bawat platong pagkain na ibinigay sa kanya ni Aling Sora ay may katumbas na utang na loob, at ang bawat haplos ni Leandro ay may kasunod na hiling para sa kanyang trabaho. Magkano? Tanong ni Amara, ang kanyang mga mata ay puno ng paghihinala. Magkano ang kailangan kong bayaran sa pagtuloy ko rito? Natigilan si Rafael. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi lahat ng bagay sa mundong ito ay may tag ng presyo, Amara. Kumain ka na lang muna. Nagluto si Lola ng lugaw para sa iyo. Hindi nakapagsalita si Amara. Nanatili siyang tahimik habang inilalapag ni Rafael ang isang mangkok sa maliit na lamesa sa tabi ng kanyang higaan. Nang lalakad na sana si Rafael palabas ng silid upang bigyan siya ng privacy, natabig nito nang hindi sinasadya ang bag ni Amara na nakapatong sa isang upuan. Nalaglag ang bag at bumuka ito, dahilan upang kumalat ang ilang mga papel sa sahig. Dali-daling lumuhod si Rafael para pulutin ang mga ito. Ngunit bago pa man niya maibalik ang mga papel, napatitig siya sa isa sa mga ito, isang masusing drawing ng isang komplikadong filtration system na may mga mathematical equations sa gilid. Hindi siya eksperto sa teknolohiya, pero bilang isang taong lumaki sa dagat at nagpapatakbo ng maliliit na negosyo sa isla, alam niya kung ano ang itsura ng isang obra maestra. Ikaw ba ang gumuhit nito? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga at pagtataka. Ang detalye, parang hindi ito gawa ng isang ordinaryong tao. Biglang naramdaman ni Amara ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ito ang kanyang Project Phoenix. Ang disenyo na kailanman ay hindi niya ipinakita kay Leandro. Ang lihim na pangarap na itinago niya sa ilalim ng lahat ng kanyang sakripisyo. Agad niyang kinuha ang papel mula sa kamay ni Rafael. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumapos sa balat ng lalaki. Huwag mong hawakan yan, sabi ni Amara. Ang kanyang boses ay muling naging matigas.
Wala kang alam sa mga yan. Tumayo si Rafael at tumingin ng diretso sa mga mata ni Amara. Maaring wala akong alam sa mga codes at makina, pero alam ko ang itsura ng isang taong may dalang kayamanan, pero natatakot na manakawan ulit. Huwag kang mag-alala. Ligtas ang mga sikreto mo rito. Nang lumabas si Rafael ng silid, naiwan si Amara na yakap-yakap ang kanyang mga plano. Doon, sa katahimikan ng maliit na kubo, napansin niya ang isang bagay na nakapaskil sa dingding, isang lumang litrato ni Rafael kasama ang isang grupo ng mga batang nag-aaral sa ilalim ng puno. Lahat sila ay nakangiti. Napatingin muli si Amara sa kanyang mga papel. Sa unang pagkakataon, hindi lang galit ang nararamdaman niya. Isang kakaibang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Habang ang buong Maynila ay hinahanap siya bilang isang magnanakaw dito sa liblib na bahagi ng Palawan, isang estranghero ang nakakita sa kanya hindi bilang isang anino, kundi bilang isang tao na may halaga o na may. Hindi ko akalain na ang babaeng minahal ko at pinagkatiwalaan sa loob ng 8 taon ay may kakayahang pagnakawan ang kumpanyang itinayo ko para sa aming kinabukasan. Masakit, pero kailangan kong gawin ito para sa katarungan. Ang boses ni Leandro ay buong-buong umalingaw-ngaw mula sa maliit na telebisyon sa loob ng isang karinderiya sa Palawan. Nakasuot siya ng mamahaling barong. Ang kanyang mga mata ay tila naglulungkot-lungkutan sa harap ng mga kamera ng media. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang batikang abogado at si Celestine na umaaktong biktima ng isang malaking pananabutahe. Sa isang sulok ng karinderiya, nanigas si Amara habang hawak ang isang basong tubig. Ang bawat salita ni Leandro ay tila isang maruming putik na itinatapon sa kanyang pagkatao sa harap ng buong bansa. Hindi lang siya pinalayas, ngayon ay ginagawa siyang kriminal. Ang balita ay mabilis na kumalat. Isang unstable na dating empleyado raw ang nagnakaw ng core data ng cruise tech dahil hindi matanggap ang paghihiwalay. Grabe naman pala yung babaeng yan. Bulong ng isang ginang sa kabilang mesa habang nakatingin sa TV. Pagkatapos pakainin at bigyan ng magandang buhay, lolokohin pa ang amo. Wala talagang utang na loob. Naramdaman ni Amara ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat bulong sa loob ng maliit na kainan ay tila mga sampal na nagpapakirot sa kanyang sugatang puso. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa lahat na siya ang tunay na biktima, na siya ang nagpakapuyat para sa bawat sentimong ipinagyayabang ni Leandro ngayon. Pero sino ang maniniwala sa kanya? Siya ay isang babaeng walang pangalan, walang pera, at ngayoy pinaghahanap na ng batas. Dahan-dahan siyang tumayo. Pilit na ibinaba ang kanyang ulo upang hindi makilala. Ngunit sa kanyang pagmamadali, nasagi niya ang isang tumpok ng mga dyaryo sa gilid ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng mga ito ay sapat na para lumingon ang ilang tao sa loob. "Iha, ayos ka lang?" Tanong ng may-ari ng karinderya. Ang mga mata nito ay naniningkit habang tinititigan ang mukha ni Amara. Naramdaman ni Amara ang butil-butil na pawis na gumagapang sa kanyang likuran. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa takot at panghihina. Sa telebisyon, ipinakita ang isang lumang litrato niya. Isang litratong kuha noong masaya pa sila ni Leandro. Ngunit ngayon ay ginagamit para sa kanyang wanted poster. "Teka, parang kamukha mo yung nasa balita," muling sabi ng may-ari. Ang tono ng boses nito ay unti-unti nang nagbabago mula sa pag-aalala patungo sa hinala. Hindi na sumagot si Amara. Mabilis siyang lumabas ng karinderiya. Ang kanyang mga hakbang ay tila tinatangay ng hangin sa tindi ng kaba. Tumakbo siya patungo sa dalampasigan, ang tanging lugar kung saan nararamdaman niyang ligtas siya. Ngunit bago pa man siya makalayo, isang mabilis na hakbang ang humabol sa kanya at isang kamay ang humawak sa kanyang braso. "Amara!" Napalingon siya ng may takot, handang lumaban, ngunit ang nakita niya ay si Rafael.
Ang mga mata nito ay hindi puno ng galit o hinala, kundi ng isang malalim na pangunawa. Ngunit bago pa man makapagsalita si Rafael, narinig nila ang ingay ng isang sasakyan ng pulis na huminto sa di kalayuan. At ang mga boses ng mga taong nagsisimulang magturo sa kinaroroonan nila. Nandito siya! Nakita ko siya sa karinderya! Ang sigaw na yon ay bumasag sa katahimikan ng paraiso. Tumingin si Rafael kay Amara, pagkatapos ay sa mga pulis na papalapit. Sa unang pagkakataon, nakita ni Amara ang pag-aalinlangan sa mga mata ng lalaking nagsilbing kanlungan niya. Ang kanyang mundo, na akala niya ay ligtas na rito sa Palawan, ay muling gumuho sa ilalim ng kapangyarihan ng mga kasinungalingan ni Leandro. Minsan, ang pinakaligtas na lugar ay hindi ang apat na sulok ng isang bahay, kundi ang mga bisig ng isang taong naniniwala sa iyo sa gitna ng mundong puno ng kasinungalingan. Hindi hinayaan ni Rafael na makasagot si Amara. Hinila niya ang kamay ng dalaga at mabilis silang tumakbo patungo sa masukal na bahagi ng bakawan, kung saan ang mga ugat ng puno ay tila mga daliring nagtatago sa kanilang mga yapak. Ang tunog ng mga sirena ay unti-unting humina, napalitan ng mabilis at malakas na tibok ng puso ni Amara na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib nang marating nila ang isang maliit at nakatagong cove, kung saan nakatali ang isang luma ngunit matibay na bangka. Huminto si Rafael, hinihingal siya, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa paligid, binabantayan ang bawat galaw ng mga dahon. Dito muna tayo. Hindi sila makakapunta rito dahil mababaw ang tubig para sa kanilang mga lansa. Mahinahong sabi ni Rafael habang tinutulungan si Amara na sumakay sa bangka. Napaupo si Amara sa sahig ng bangka. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa kanyang sariling katawan. Ang lamig ng hangin sa dagat ay nanunuot sa kanyang balat. Pero mas malamig ang pakiramdam ng katotohanang kahit sa dulo ng Pilipinas ay abot pa rin siya ng kamay ni Leandro. Bakit? Tanong ni Amara. Ang kanyang boses ay nanginginig. Bakit mo ako tinutulungan? Nakita mo ang balita. Sabi nila, magnanakaw ako. Sabi nila masama akong tao. Hindi mo ba natatakot na madamay ka? Umupo si Rafael sa tapat niya. Kinuha nito ang isang malinis na tela at dahan-dahang pinunasan ang mga bahid ng putik sa binti ni Amara. Nakita ko ang mga mata mo noong tinitignan mo ang mga batang nag-aaral sa dalampasigan. Nakita ko kung paano mo inayos ang sirang gripo sa barangay hall nang walang nag-uutos sa'yo. Ang mga taong nagnanakaw ng pera, hindi ganoon ang tingin sa mundo. Ang mga taong nagnanakaw ng talino ng iba, sila ang madalas na maingay sa telebisyon. Sa unang pagkakataon, mula nang umalis siya sa Maynila, naramdaman ni Amara ang pagluwag ng buhol sa kanyang dibdib. Ang simpleng paniniwala ni Rafael ay tila isang balsamo sa kanyang mga sugat. Sa loob ng 8 taon, ang tanging naririnig niya mula kay Leandro ay kung gaano siya kapalad na mahal siya nito sa kabila ng kanyang pagiging ordinaryo. Ngunit dito, sa gitna ng kawalan, tinatawag siyang hindi ordinaryo ng isang taong halos hindi pa niya kilala. Habang unti-unting lumulubog ang araw, naglalatag ng kulay kahel at lila sa abot-tanaw, naging payapa ang paligid. Ang tubig sa paligid ng bangka ay tila salamin, sumasalamin sa kagandahan ng langit. Kinuha ni Rafael ang kanyang gitara at dahan-dahang kinalabit ang mga kwerdas. Lumilikha ng isang malungkot ngunit magandang himig na sumasabay sa bulong ng hangin. Amara, tawag ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang haplos. Ang talino mo ay hindi isang sumpa. Ito ay isang regalo. At kung kailangan nating gamitin ang regalong yon para patunayan ang totoo, narito ako sa tabi mo. Dahan-dahang inabot ni Rafael ang kamay ni Amara. Sa pagdapo ng kanyang mainit na palad sa nanlalamig na mga daliri ng dalaga, tila may kuryenteng gumapang sa buong katawan ni Amara. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Ang pakiramdam ng pagiging ligtas
Ang pakiramdam ng kilig na hindi nabahiran ng takot o obligasyon. Tumingin si Amara sa malayo, sa direksyon ng Manila na tila isang madilim na alaala na lamang. Salamat, Rafael. Pero hindi sapat ang magtago lang. Kailangan kong ipakita sa kanila na ang aninong tinapakan nila ay may sariling liwanag. Ngunit sa gitna ng kanilang sandali ng katahimikan, isang malakas na tunog ng abiso ang nagmula sa cellphone sa ni Rafael na nasa bulsa ng kanyang suot. Nang tignan niya ito, ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Ipinakita niya ang screen kay Amara. Isang live video ni Celestine Navarro ang kumakalat sa social media. Nakatayo ito sa tapat ng isang pamilyar na lumang bahay sa probinsya, ang bahay ng mga magulang ni Amara. Kung sino man ang nakakaalam kung nasaan si Amara Villarreal, mahiya naman kayo. Ang kanyang pamilya rito ay nagdurusa dahil sa kanyang mga ginawa. Ang sabi ni Celestine habang nakaturo sa umiiyak na ina ni Amara. Sa background, naramdaman ni Amara ang muling paghinto ng kanyang mundo. Ang galit ni Leandro ay hindi lang sa kanya nakatutok. Ngayon, idinamay na nila ang kaisa-isang bagay na natitira sa kanya, ang kanyang pamilya. Ang bawat patak ng luha ng aking ina ay tila kumukulong asupre na tumatagas sa aking puso. Wala silang karapatang saktan ang mga taong wala namang kinalaman sa laban na ito. Nanginginig ang mga kamay ni Amara habang hawak ang cellphone ni Rafael. Sa screen, ang imahe ng kanyang ina na nakaluhod at umiiyak. Sa harap ng kanilang lumang gate sa probinsya ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na humahati sa kanyang pagkatao. Ang boses ni Celestine na puno ng pangungutya ay nagpatuloy. Ginagamit ang kahihiyan ng kanyang pamilya bilang pain upang palabasin siya sa kanyang pinagtataguan. Huminahon ka, Amara. Iyan ang gusto nilang mangyari. Gusto nilang mawala ka sa wisyo para makagawa ka ng maling hakbang. Bulong ni Rafael habang hinahawakan ng kanyang mga balikat. Ngunit ang init ng hawak ni Rafael ay hindi sapat para itaboy ang nanunuot na ginaw ng galit sa loob ni Amara. Hindi nagtagal. Isang pamilyar na tunog ng helicopter ang bumasag sa katahimikan ng liblib na cove. Ang malakas na hangin mula sa mga umiikot na talim nito ay naging sanhi ng malalaking alon na humampas sa kanilang bangka. At ang mga dahon ng bakawan ay tila nagkakagulo sa takot. Mula sa itaas, dahan-dahang bumaba ang isang pribadong sasakyang panghimpapawid sa hindi kalayuang helipad ng isang marangyang resort. Alam ni Amara. Alam niyang dumating na ang demonyong sumisira sa kanyang buhay. Makalipas ang isang oras, habang ang dilim ay tuluyan ng bumalot sa isla, isang lansa ang dahan-dahang lumapit sa kanilang kinaroroonan. Nakatayo sa unahan nito si Leandro. Suot ang kanyang puting linen shirt, mukhang presko at walang bahid ng konsensya. Sa likod niya ay ang dalawang lalaking nakaitim na tila mga bantay. Amara, sapat na ang pagtatago. Tingnan mo kung anong nangyayari sa nanay mo dahil sa katigasan ng ulo mo. Ang boses ni Leandro ay kalmado. Isang tonong ginagamit niya noon tuwing sinusubukan niyang kumbinsihin si Amara na sumunod sa kanyang gusto. Bumalik ka na sa Manila. Ayusin mo ang system. Sabihin mo sa media na nagkamali ka lang ng pindot at ititigil ko ang gulo sa probinsya niyo. Humakbang si Amara paitaas, tumayo sa dulo ng kanilang maliit na bangka. Hinarap ang lalaking minahal niya ng 8 taon. Ang ulan ay muling nagsimulang pumatak ng mahina, tila mga luhang nagmula sa langit. 8 taon, Leandro. 8 taon akong naging sunod-sunuran sa'yo dahil akala ko ay mahal mo ako. Pero ngayon, kahit ang pamilya ko ay ginagamit mo, wala ka na talagang kaluluwa. Sigaw ni Amara, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng puot at pait. Tumawa ng mahina si Leandro, isang tunog na puno ng kapalaluan. Mahal? Ang pag-ibig ay para sa mga taong walang ambisyon, Amara. Ang kailangan ko ay ang utak mo, hindi ang drama mo. Kung hindi ka sasama sa akin ngayon, sisiguraduhin kong bukas ay wala nang uuwian ng nanay mo.
Pipilitin ko silang paalisin sa lupang kinatitirikan ng bahay niyo. Alam mo kung gaano kalawak ang koneksyon ko. Lalakad na sana si Leandro para abutin ang kamay ni Amara nang isang matikas na figura ang humarang sa pagitan nila. Si Rafael, na kanina patahimik, ay tumayo ng tuwid sa harap ni Leandro. Ang kanyang taas at ang aura ng kanyang pagiging tunay na lalaki ay tila nagpaliit sa presensya ng nagmamarunong na si Leandro. Hindi na siya kailanman magiging anino mo at lalong hindi mo siya pag-aari para diktahan. Ang boses ni Rafael ay mababa, ngunit puno ng awtoridad na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Ang bawat banta mo ay itatala ko at tandaan mo ito, Ginoo. Nasa teritoryo ka ng mga taong marunong lumaban para sa tama. Hindi pera ang batas dito sa isla. Naginggit-ngit ang mga ngipin ni Leandro. Ang kanyang mukha ay namula sa galit dahil sa panghihimasok ng isang taong tingin niya ay isang hamak na mangingisda lamang. Sino ka ba sa akala mo? Isang taga-bukid na nakahanap ng basurang itinapon ko? Sa sandaling iyon, hindi sampalang ibinigay ni Amara, kundi isang tingin na puno ng pandidiri. Isang tingin na tila ba ngayon lang niya nakita ang tunay na dumi sa pagkatao ni Leandro. Ang basurang sinasabi mo, Leandro, ay ang tanging nagbibigay ng buhay sa kumpanya mo. At simula ngayon, asahan mong ang aninong ito ay magiging isang malaking sunog na tutupok sa lahat ng kasinungalingan mo. Habang pabalik ang lansa ni Leandro sa gitna ng dagat, naiwan si Amara na nakahawak sa braso ni Rafael. Nanginginig pa rin siya. Ngunit ang takot ay napalitan na ng isang matinding determinasyon. Tumingin siya kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Rafael, kailangan nating magsimula. Hindi na ako tatakbo. Oras na para bawiin ang lahat. Ngunit sa kabila ng kanyang matapang na pahayag, alam ni Amara na ang laban na ito ay magiging madugo. Sa kanyang pagtalikod, isang lihim na mensahe ang pumasok sa kanyang lumang email. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang tao na may kalakip na litrato ng isang dokumentong matagal nang nawawala. Ang tunay na kasunduan sa pagitan ng ama ni Celestine at ni Leandro na magpapabagsak sa kanilang dalawa. Sino ang taong ito? At bakit niya tinutulungan si Amara ngayon? Ang pinakamahirap na bahagi ng pagsisimula ay hindi ang kawalan ng pera, kundi ang kawalan ng tiwala sa sarili mong kakayahan matapos kang tapakan ng mundong minahal mo ng buong tapat sa loob ng isang maliit na dampa sa gilid ng dagat kung saan ang tanging liwanag ay ang mula sa isang luma at bahagyang kumukurap-kurap na bumbilya. Nakaupo si Amara sa harap ng isang hiniram na laptop. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagod at ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig sa ibabaw ng keyboard. Sa bawat pagpindot niya ng mga letra, tila binubuhay niya ang mga alaala ng 8 taon na pilit niyang ibinabaon. Ang bawat linya ng code ay tila isang hibla ng kanyang pagkatao na dati ay inialay niya kay Leandro. Ngunit ngayon ay kukunin na niyang muli para sa kanyang sarili. Project Phoenix, iyan ang pangalang ibinigay niya sa kanyang bagong sinisimulan. Hindi ito basta-basta software. Ito ang kabuuan ng kanyang talino na malaya na sa kontrol ng kahit sinong lalaki. Pumasok si Rafael bitbit ang isang baso ng mainit na kape. Inilapag niya ito sa tabi ni Amara nang walang ingay. Ayaw na gambalain ang konsentrasyon ng dalaga. Napansin ni Amara ang bahagyang dumi ng lupa sa mga kamay ni Rafael at ang pagod sa kanyang mga mata. Nitong mga nakaraang araw, napapansin niyang madalas mawala si Rafael at bumabalik na lamang kapag palubog na ang araw. Rafael, nasaan ka galing? Tanong ni Amara habang iniinom ang kape na tila nagbibigay ng init sa kanyang nanlalamig na sistema. Bahagyang ngumiti si Rafael, isang nangiting tila pilit na itinatago ang isang malaking sikreto. Wala yun. May inayos lang ako sa bayan. Ang mahalaga, maipagpatuloy mo ang ginagawa mo. Ngunit hindi naniwala si Amara. Kinabukasan,
Habang abala si Rafael sa pag-aayos ng kanilang kagamitan, narinig ni Amara ang usapan ng dalawang mangingisda sa labas. Doon niya nalaman ang katotohanan. Ipinagbili ni Rafael ang kanyang kais sa isang piraso ng lupang minana mula sa kanyang mga magulang. Ang lupang pinangarap nitong pagtayuan ng isang maliit na resort balang araw. Ginawa niya ito para lamang makabili ng mga kagamitang kailangan ni Amara para sa kanyang trabaho. Naramdaman ni Amara ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Ang utang na loob na ito ay hindi katulad ng sa pamilya ni Leandro. Ang kay Rafael ay dalisay. Isang sakripisyong walang hinihinging kapalit, kundi ang makita siyang muling tumayo. "Bakit mo ginawa yun, Rafael?" tanong ni Amara nang makaharap niya ang lalaki sa dalampasigan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Lupa mo yon. Pangarap mo yon." Hinawakan ni Rafael ang mga kamay ni Amara. Ang kanyang balat ay magaspang, ngunit puno ng init at pagmamahal. "Amara, ang lupa ay nananatili lang dyan. Pero ang talino mo, ang pagkakataon mong patunayan ang halaga mo, yun ang hindi pwedeng maghintay. Huwag mong isiping utang ito. Isipin mong ito ang puhunan ko para sa isang babaeng alam kong babaguhin ang mundo." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Amara ang isang kakaibang lakas. Hindi na siya ang aninong sumusunod sa yapak ni Leandro. Siya na si Amara Villarreal, ang arkitekto ng sarili niyang kapalaran. Samantala, sa isang marangyang penthouse sa Makati, ang paligid ay nababalot ng tensyon. Isang mamahamahaling kristal na baso ang bumagsak at nagkadurog-durog sa sahig nang ihagis ito ni Celestine sa pader. Ang bawat piraso ng kristal ay tila sumasalamin sa naglalablab na galit sa kanyang mga mata. "Anong ibig mong sabihin na hindi mo pa rin ma-access ang encryption?" sigaw ni Celestine kay Leandro. "Nagbayad ako ng milyon-milyon sa mga IT experts pero wala silang silbi. Ang sabi mo, ikaw ang gumawa ng system na ito." Nakatayo si Leandro sa sulok. Ang kanyang muka ay maputla at ang kanyang labi ay nanginginig. "Kailangan ko lang ng kaunti pang oras, Celestine. Masyadong komplikado ang ginawa ni Amara. Ibig kong sabihin, ang security na inilagay ko." "Sinungaling!" Lumapit si Celestine at itinuro ang mukha ni Leandro. "Nakita ko ang mga balita sa Palawan. May mga nakakita sa kanya na nagtatrabaho. Kung makagawa siya ng bago at mas maganda sa dati nating software, tapos na tayo. Leandro, kapag bumagsak ang kumpanya dahil sa kapabayaan mo, sisiguraduhin kong pati ang nanay mong matakaw sa pera ay pupulutin sa kangkungan." Ang takot ay gumapang sa buong katawan ni Leandro. Alam niyang malapit na ang oras ng paghuhukom. Ngunit sa gitna ng kanyang takot, isang masamang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Kung hindi niya makuha ang utak ni Amara, sisiguraduhin niyang wala nang makikinabang dito. Sa Palawan, habang ang buwan ay maliwanag na nakasilip sa bintana, nakatanggap si Amara ng isa pang anonymous email. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito dokumento. Ito ay isang babala. "Ingat ka, Amara. Hindi lang dangal mo ang gustong kunin ni Celestine. Alam na nila kung nasaan ka." Tumingin si Amara sa labas, sa direksyon kung saan mahimbing na natutulog si Rafael sa isang papag. Alam niyang ang bagong pag-asang ito ay may kasamang malaking panganib. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot. Dahil sa bawat linya ng code na isinusulat niya, unti-unti na niyang itinatayo ang kuta na hindi na kailanman muling mawawasak ng kahit sinong Leandro. Walang puwang ang awa sa mundong ito, Amara. Kung anong kinuha mo sa akin, susunugin ko pati ang kaluluwa mo. Ang utos na yon ni Celestine ay parang hatol ng kamatayan na ipinadala sa pamamagitan ng mga tauhang walang mukha at walang pangalan. Habang ang buong isla ng Palawan ay nahihimbing sa ilalim ng banayad na awit ng mga kuliglig, isang madilim na balak ang unti-unting gumagapang patungo sa maliit na dampa kung saan muling itinatayo ni Amara ang kanyang dangal. Sa loob ng dampa,
Si Amara ay nakatitig sa screen ng kanyang computer. Ang liwanag nito ay nagbibigay ng pag-asa sa kanyang mga mata na pagod na sa pagluha. Sa wakas, ang Project Phoenix ay malapit nang matapos. Isang huling pagpindot na lang at handa na itong ipakita sa mundo. Napangiti siya nang maalala ang magaspang na palad ni Rafael at ang sakripisyong ginawa nito para sa kanya. Ang bawat linya ng code na ito ay hindi na para kay Leandro. Ito ay para sa lalaking naniwala sa kanya noong siya ay isa na lamang anino. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang bumasag. Ang amoy ng gasolina ay biglang humalo sa alat ng dagat. Bago pa man makatayo si Amara, isang malakas na tunog ng nabasag na bintana ang yumanig sa buong dampa. Ang mga piraso ng salamin ay nagtilamsikan sa sahig at kasunod nito ay ang mabilis na paglaman ng apoy sa mga tuyong dingding na yari sa sawalili. "Rafael! Rafael!" Sigaw ni Amara. Ang kanyang boses ay puno ng lagim. Sinubukan niyang abutin ang kanyang laptop, ang kaisa-isang bagay na naglalaman ng lahat ng kanyang pagsisikap. Ngunit ang usok ay mabilis na kumapal, tila isang itim na kamay na sumasakal sa kanyang lalamunan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang dalawang lalaking mabilis na tumatakbo palayo, bitbit ang mga galon ng gasolinang ginamit nila para tupukin ang kanyang tanging pag-asa. Sa labas, ang boses ni Aling Sora ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, hindi sa pamamagitan ng telepono, kundi sa isang ala-ala ng pananakit. Wala kang utang na loob. Ang pamilya mo ang dapat magdusa sa lahat ng kahihiyang idinudulot mo sa amin. Habang ang apoy ay unti-unting lumalapit sa kanyang kinaroroonan, hindi ang computer ang unang hinanap ni Amara. Sa gitna ng tumataas na init, nakita niya ang isang maliit na kahon sa ilalim ng kanyang papag. Doon nakatago ang kaisa-isang alaala ng kanyang yumaong ama. Isang lumang polo na kupas na ang kulay, ngunit amoy pagmamahal pa rin. Hindi niya hahayaang maging abo ang kaisa-isang bagay na nagpapaalala sa kanya kung sino siya bago siya dinurog ni Leandro. "Amara, lumabas ka riyan!" Ang sigaw ni Rafael ay narinig niya mula sa labas. Naramdaman ni Amara ang tindi ng init sa kanyang balat. Ang bawat paghinga niya ay tila paghigop ng apoy. Sa isang desperadong pagkakataon, niyakap niya ang box at gumapang patungo sa pinto. Ngunit sa kanyang paglabas, isang malaking bahagi ng bubong ang bumagsak sa tapat niya, humaharang sa kanyang tanging daan patungo sa kaligtasan. Nakahandusay si Amara sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa lumang polo ng kanyang ama. Habang pinapanood niya ang kanyang laptop na unti-unting nilalamon ng apoy, naramdaman niya ang isang matinding kawalan ng pag-asa. Lahat ba ng kanyang pagsisikap ay mauuwi lang sa abo? "Patawad, Rafael. Patawad, Tay." Bulong niya habang ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa kapal ng usok. Ngunit bago pa man siya tuluyang mawalan ng malay, isang pares ng malalakas na kamay ang bumasag sa nasusunog na dingding at humila sa kanya palabas. Habang nakahiga siya sa buhanginan, hinihingal at umuubo, pinanood ni Amara ang kanyang munting pangarap na maging isang malaking tumpok ng nagniningas na kahoy at kagamitan. Niyakap siya ni Rafael ng mahigpit. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na mawala ang babaeng minamahal. "Nandito na ako, Amara. Ligtas ka na." Ngunit sa kabila ng init ng yakap ni Rafael, ang puso ni Amara ay tila naging bato. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na puno ng uling. Ang Project Phoenix ay wala na. Ang mga kagamitang pinagbilhan ni Rafael ng kanyang lupa ay naging abo na. "Wala na, Rafael. Wala na ang lahat." Ang iyak ni Amara ay tila isang malungkot na awit na sumabay sa tunog ng naglalagablab na apoy. Gayunpaman, sa ilalim ng abo ng dampa, isang maliit na kislap ng liwanag ang nanatili. Hindi alam ni Celestine at Leandro na ang pinakamahalagang bahagi ng code ni Amara ay hindi lamang nasa computer na yon.
Ito ay nakatago sa isang maliit na microchip na suot ni Amara bilang isang pendant sa kanyang leeg, ang pendant na regalo ni Rafael. Ngunit ang mas malaking tanong ay, sapat ba ang chip na ito para labanan ang kapangyarihan ni Celestine? At hanggang saan ang kayang gawin ni Leandro kapag nalaman niyang hindi sapat ang apoy para patahimikin ang katotohanan? Minsan, ang pinakamasakit na bahagi ng pagkatalo ay hindi ang pagkawala ng mga gamit, kundi ang makita ang taong naniwala sa iyo na nakatayo sa gitna ng mga abo ng iyong mga pangarap. Ang umaga sa Palawan ay hindi naging kasing liwanag ng dati. Ang hanging amoy dagat ay hinaluan ng masangsang na amoy ng sunog na kahoy at plastik. Nakaupo si Amara sa buhanginan. Ang kanyang mga mata ay tulala sa tumpok ng itim na uling na dati ay ang kanyang munting pag-asa. Ang bawat ihip ng hangin ay nagpapatangay sa mga abo ng kanyang mga isinulat na codes, tila mga itim na talulot ng bulaklak na sumasabay sa kumpas ng kanyang kawalan ng pag-asa. Naramdaman niya ang hapdi sa kanyang mga kamay na may bahid ng uling at maliit na paso. Ngunit mas mahapdi ang kirot sa kanyang dibdib. Naisip niya ang lupang ipinagbili ni Rafael. Naisip niya ang tiwala ng mga taong nag-akalang ang isang Amara Villarreal ay makakabangon muli. Patawad, Rafael, bulong ni Amara, habang ang kanyang mga luha ay bumubuo ng maliliit na kanal sa kanyang madungis na pisngi. Sana ay hindi mo na lang ako tinulungan. Sana ay hinayaan mo na lang akong maging anino sa Maynila para hindi ka na nadamay sa gulo ko. Dahan-dahang lumapit si Rafael mula sa kanyang likuran. Hindi ito nagsalita agad. Sa halip, ibinalot niya ang isang makapal at malinis na kumot sa mga balikat ni Amara. Umupo siya sa tabi ng dalaga, hinayaang ang kanilang mga balikat ay magkadikit. Ang init ng katawan ni Rafael ay tila isang kuta na pilit na itinataboy ang lamig ng kanyang kalooban. Huwag mong hilingin na hindi kita nakilala, Amara. Ang boses ni Rafael ay malalim at tila may kasamang himig ng kapayapaan. Ang lupa ay lupa lang. Ang mga gamit ay pwedeng palitan. Pero ang liwanag na nakikita ko sa iyo tuwing nagtatrabaho ka, iyon ang hindi matutumbasan ng kahit anong lupain sa mundo. Dahan-dahang isinandal ni Amara ang kanyang ulo sa balikat ni Rafael. Sa sandaling iyon, ang lahat ng ingay ng mundo ay tila huminto. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang hampas ng mga alon at ang matatag na tibok ng puso ng lalaking nasa tabi niya. Ito ang uri ng pag-ibig na hindi kailanman naipadama sa kanya ni Leandro. Isang pag-ibig na hindi humihingi ng kapalit. Isang pag-ibig na handang manatili kahit sa gitna ng sunog na pangarap. Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Amara. Pinagsiklop ang kanilang mga daliri. Ang Phoenix ay hindi lang basta pangalan ng software mo, Amara. Ito ay ikaw. At ang isang Phoenix, bago lumipad ng mataas, ay kailangang dumaan sa apoy. Biglang naalala ni Amara ang suot niyang pendant. Inabot niya ang kanyang leeg at naramdaman ang matigas na microchip na nakatago sa loob ng maliit na locket. Isang lihim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa gitna ng kanyang pagluha. Hindi alam ni Celestine na ang kaluluwa ng Project Phoenix ay ligtas na nakadikit sa kanyang dibdib, malapit sa kanyang puso. Rafael, mayroon pa tayong laban, mahinang sabi ni Amara habang itinataas ang kanyang paningin upang harapin ang abot-tanaw. Hindi pa tapos ang lahat. Ngunit bago tayo lumaban, kailangan ko munang maghihilom. Sa sumunod na ilang araw, naging tahimik ang kanilang pamumuhay sa bahay ng lola ni Rafael. Doon, naramdaman ni Amara ang tunay na pagkalinga. Ang paglilinis ni Rafael sa kanyang mga sugat, ang paghahanda ng pagkain, at ang mga gabing nakaupo lang sila sa beranda habang pinapanood ang mga bituin. Ito ang kanyang gamot. Ang trauma ng 8 taong pang-aalipusta ni Leandro ay unting natatakpan ng mga simpleng sandali ng kaligayahan. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag ng isang tawag ang dumating mula kay Attorney Melencio. Ang balita ay hindi inaasahan.
Isang malaking technology expo ang gaganapin sa Maynila sa susunod na buwan at ang Cruise Tech sa ilalim ng pamumuno ni Leandro at Celestine ang magiging pangunahing tampok. Ipapalabas nila ang software na kanilang ninakaw kay Amara bilang isang revolusyonaryong imbesyon. Panahon na Rafael, sabi ni Amara habang nakatitig sa screen ng kanyang cellphone. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng takot. Kailangan nating bumalik sa Maynila, hindi para magmakaawa, kundi para bawiin ang koronang sa akin naman talaga. Tumingin sa kanya si Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at suporta. Sasamahan kita, Amara, hanggang sa huli. Habang naghahanda sila sa kanilang pag-alis, hindi alam ni Amara na sa Maynila, isang matandang lihim ang nagsisimula ring mabunyag. Isang tao sa loob ng kumpanya ni Leandro ang nagsisimulang makonsensya at ang taong ito ay may hawak na ebidensya na hindi lang magpapabagsak kay Leandro, kundi magdadala sa kanya sa likod ng rehas. Sino ang lihim na kakamping ito? At handa na ba si Amara na harapin ang mga taong minsang itinuring siyang basura? Ang Maynila ay hindi nagbago, maingay, mainit at puno ng mga taong nagtatago sa likod ng kanilang mga maskara. Ngunit ako, hindi na ako ang Amara na umalis ng may luha sa mga mata. Bumalik ako para bawiin ang bawat hibla ng dangal na ninakaw niyo sa akin. Ang bawat hakbang ni Amara sa makintab na sahig ng semento ng isang marangyang hotel sa Makati ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Wala na ang kalyos sa kanyang mga kamay. Mula sa pagluluto at paglilinis, wala na ang suot niyang lumang apron. Ngayon, nakasuot siya ng isang matikas na itim na blazer na tila isang baluti. At ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang mukha na puno ng determinasyon. Sa tabi niya ay si Rafael. Nakasuot ito ng simpleng barong, ngunit ang kanyang tindig ay sapat na para magbigay ng proteksyon kay Amara. Hindi sila mukhang biktima. Mukha silang mga mananakop na handang bawiin ang kanilang kaharian. Habang papasok sila sa lobby, isang pamilyar at nakakarinding boses ang pumutol sa katahimikan. Amara, ang kapal din naman ng mukha mong magpakita rito pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa anak ko. Si Aling Sora iyon. Nakasuot ang matanda ng isang tila mamahaling gown na kulay ginto. Punong-puno ng alahas ang leeg at mga braso na tila sinusubukang itago ang kanyang pagiging mapang-api sa likod ng kislap ng ginto. Mabilis itong lumapit kay Amara. Ang mukha ay namumula sa galit at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pandidiri. Akala mo ba ay makakatakas ka? Dahil sa pananabutahe mo, halos hindi makatulog si Leandro. Magnanakaw ka na, wala ka pang utang na loob. Pasigaw na, sabi ni Aling Sora. Sapat na para lumingon ang ilang mga bisita sa hotel. Umalis ka rito bago ko tawagin ang mga security. Hindi nararapat ang isang katulad mo sa lugar na ito. Tumingin ng diretso si Amara sa mga mata ng matanda. Hindi siya kumurap. Hindi rin siya natakot. Sa halip, isang maliit at malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting tila nagsasabing, alam niya ang lahat ng baho ng pamilyang ito. Aling Sora, ang boses ni Amara ay kalmado, ngunit bawat salita ay may bigat ng katotohanan. Ang mga alahas na suot niyo, ang gown na yan, at ang pagkain kinakain niyo araw-araw, lahat iyan ay galing sa pawis ko. Kung may magnanakaw man dito, hindi ako yon. At tungkol sa utang na loob, tapos na akong magbayad sa inyo. Ngayon, ang anak niyo naman ang maniningil sa karma niya. Natigilan ang matanda. Hindi niya inaasahan ang ganitong katapangan mula sa babaeng dati ay yumuyuko lamang tuwing sisigawan niya. Lalapit pa sana siya para saktan si Amara nang humarang si Rafael. Ang kanyang malamig na tingin ay sapat na para mapaatras ang matanda. Huwag mong subukang hawakan siya. Mababa, ngunit mapanganib ang tono ni Rafael. Dahil ang bawat galaw niyo ay nakatala at hindi niyo magugustuhan ang susunod na mangyayari. Padabog na umalis si Aling Sora
habang humihingi ng tulong sa kanyang mga tauhan, ngunit huli na. Pumasok na sina Amara at Rafael sa loob ng Grand Ballroom kung saan gaganapin ang Tech Expo. Ang paligid ay puno ng mga naglalakihang screen at mga ilaw. Sa gitna ng entablado, nakatayo ang isang malaking poster ni Leandro Cruz. Nakasulat doon sa malalaking letra, "The Visionary, Leandro Cruz, recipient of the Invention of the Year Award." Naramdaman ni Amara ang pag-vibrate ng kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Attorney Melencio. "Nasa posisyon na ang lahat. Hinihintay na lang ang hudyat mo." Tumingin si Amara sa entablado. Nakita niya si Leandro sa gilid, abala sa pag-aayos ng kanyang kurbata habang kausap ang ilang mga banyagang investors. Katabi nito si Celestine na mukhang reyna ng kasinungalingan, nakangiti sa harap ng mga kamera. "Handa ka na ba?" Tanong ni Rafael. Hinawakan niya ang kamay ni Amara ng panandalian para magbigay ng lakas. "Higit pa sa handa, Rafael," sagot ni Amara. Panahon na para malaman ng mundo na ang aninong tinapakan nila ay may kakayahang lumikha ng sarili nitong araw. Eksaktong sa sandaling iyon, ang MC ay umakyat sa entablado. "And now, to present the revolutionary software that will change the face of technology, let us all welcome Mr. Leandro Cruz." Ang masigabong palakpakan ay bumasag sa katahimikan. Naglakad si Leandro patungo sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay puno ng yabang at tagumpay. Inabot niya ang mikropono, handa nang simulan ang kanyang pinakamalaking kasinungalingan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang malaking screen sa kanyang likuran ay biglang nag-flicker. Ang video ng kanyang presentasyon ay napalitan ng isang itim na background na may isang gumagalaw na linya ng code. Natahimik ang buong hall. Ang kaba ay biglang gumapang sa mukha ni Leandro. Lumingon siya sa screen at doon, sa harap ng libu-libong tao, ay lumitaw ang isang pamilyar na pangalan sa malalaking pulang letra. "Property of Amara Villarreal. Access revoked." Walang mas masakit pa sa katahimikang kasunod ng isang malaking kasinungalingang nabunyag sa harap ng buong mundo. Ang bawat mata sa loob ng ballroom ay nakatitig sa naglalakihang screen. Ang mapulang babala na nagsasabing ang software ay pag-aari ni Amara Villarreal ay tila isang hatol ng kamatayan para sa dangal ni Leandro. Ang bulungan ng mga tao ay unting lumakas, tila isang papalapit na bagyo na handang anurin ang lahat ng nakatayo sa entablado. Namutla si Leandro. Ang kanyang hawak na mikropono ay bahagyang nanginig. Lumilikha ng isang matinis na tunog na bumasag sa katahimikan ng bulwagan. Lumingon siya sa mga technician, sumisigaw ng walang boses. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. Ngunit kahit anong itipan ng mga ito, ang system ay nanatiling sarado. May nag-hack lang po sa ating system." Ang boses ni Leandro ay pilit na nagpapakatatag, ngunit ang panginginig nito ay hindi maitago. "Huwag po kayong mag-alala. Inaayos na po ng aming team ang maliit na technical glitch na ito." "Hindi yan glitch, Leandro. Iyan ang katotohanan." Ang lahat ay napalingon sa likuran ng hall. Mula sa gitna ng madla, naglakad si Amara patungo sa harap. Ang bawat hakbang niya ay may tunog ng kasiguraduhan. Hindi siya sumisigaw, hindi siya nagmamadali. Sa kanyang leeg, kumikinang ang pendant na ibinigay ni Rafael, ang pendant na naglalaman ng kaisa-isang susi sa imperyong pilit na ninakaw sa kanya. Umakyat si Amara sa entablado. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, hindi siya tumayo sa likod ni Leandro. Tumayo siya sa tapat nito. "8 taon kitang binuo, Leandro. 8 taon kong ibinigay ang lahat ng talino ko para lang itayo ang pangalan mo." Ang boses ni Amara ay malinaw, umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom sa pamamagitan ng mga speaker na kontrolado na rin ng kanyang system. Pero ang magnanakaw, kahit kailan ay hindi magiging tunay na hari. "Amara, anong ginagawa mo rito? Umalis ka rito." Sigaw ni Celestine mula sa gilid.
Ang kanyang mukha ay balot ng galit at takot. Security! Paalisin ang babaeng ito. Ngunit walang security na lumapit. Sa halip, lumitaw sa screen ang isang video, isang lihim na recording na ipinadala ng anonymous whistleblower. Doon, kitang-kita at rinig na rinig si Leandro nung nasa Palawan siya habang sinisigawan si Amara at inaamin na wala siyang alam sa system at kailangan niya ang utak nito para hindi siya mabulgar. Ang hiyawan ng madla ay naging isang malakas na ingay ng pagkondena. Ang mga investors na kanina ay nakangiti ay biglang tumayo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri. Si Celestine, sa kanyang pagnanais na iligtas ang sarili, ay biglang lumayo kay Leandro. Tila ba ang lalaki ay isang may sakit na nakakahawa? Hindi totoo yan. Pineke ang video na yan. Pagmamakaawa ni Leandro, lumuhod siya sa harap ng mga kamera, ngunit ang kanyang mga luha ay wala ng silbi. Dahan-dahang inilabas ni Amara ang isang maliit na device mula sa kanyang bulsa. Ikinabit niya ito sa main console. Sa isang saglit, ang lahat ng files sa screen ay nagbago. Lumitaw ang mga orihinal na dokumento, ang mga digital signatures na may petsa pa, noong nagsisimula pa lang sila sa maliit na paupahan. Nakasulat doon ng malinaw, Author and Architect, Amara Villarreal. Tapos na ang palabas mo, Leandro. Mahinang sabi ni Amara. Hindi mo lang ako ninakawan ng trabaho. Ninakawan mo ako ng 8 taon ng buhay ko. Ngunit ngayon, binabawi ko na ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok ang ilang mga opisyal mula sa National Bureau of Investigation kasama si Attorney Melencio. Hawak nila ang isang warrant para sa fraudulent activities at intellectual property theft. Mr. Leandro Cruz, kailangan niyo pong sumama sa amin, sabi ng opisyal habang nilalagyan ng posas ang mga kamay ni Leandro. Ang mga kamay na dati ay puro ginto at baso ng wine ang hawak, ngayon ay malamig na bakal na ang nakakapit. Narinig ang isang matinis na sigaw mula sa likuran. Si Aling Sora iyon, naglulupasay sa sahig habang pinapanood na hila-hila ang kanyang anak palayo sa entablado ng tagumpay na naging entablado ng kahihiyan. Ang mga alahas niya ay tila naging pabigat na nagpapabaon sa kanya sa kahihiyan. Tumingin si Amara kay Rafael na nasa ibaba ng entablado. Nakangiti ang lalaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Sa gitna ng pagkawasak ng mundo ni Leandro, natagpuan ni Amara ang kanyang sariling buo at malaya. Ang gulong ng buhay ay hindi lang basta umiikot. Ito ay naniningil sa bawat luhang idinulot mo sa taong wala namang ginawa, kundi mahalin ka ng higit pa sa kanyang sarili. Ang gabi ng tagumpay ni Leandro ay naging gabi ng kanyang paghuhukom. Habang hila-hila siya ng mga pulis palabas ng ballroom, ang bawat kislap ng kamera na dati ay nagpapasikat sa kanya ay tila mga kidlat na tumatama sa kanyang pagkatao. Ang mga taong dati ay nakikipag-unahan para makipagkamay sa kanya ay tumatalikod na ngayon. Ang kanilang mga mukha ay balot ng pandidiri at pait. Sa loob ng presinto, ang ingay ng paligid, ang tunog ng mga makinilya, ang mga boses ng mga nag-uusap na pulis at ang kalansing ng mga susi ay naging isang nakabibinging musika para kay Leandro. Nakaupo siya sa isang malamig na upuang bakal. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot-gusot na at ang kanyang kurbata ay wala na sa ayos. Pumasok si Celestine, hindi para piyansahan siya, kundi para iabot ang isang makapal na folder. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Huwag mo akong tignan ng ganyan, Leandro. Ang tatay ko ay naghain na ng kaso laban sa'yo para sa damages at breach of contract. Hindi lang ang kumpanya mo ang kukunin namin. Pati ang huling sentimo sa bank account mo ay sisiguraduhin kong mauubos. Celestine, please. Mahal kita. Alam mo yan. Pagmamakaawa ni Leandro. Ang kanyang boses ay paos at puno ng desperasyon. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Celestine. Mahal? Leandro, ginamit mo lang ako para sa pera ko.
At ginamit lang din kita para sa talino mo na wala naman pala. Pareho tayong manlalaro, pero ikaw ang natalong tuluyan. Huwag mo na akong tatawagan muli. Habang papalabas si Celestine, sinalubong siya ni Aling Sora sa pintuan. Ang matanda ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang oras. Ang kanyang mga alahas ay wala na. Ipinambayad na niya ang mga ito sa paunang bayad sa abogado na tumanggiring tanggapin ang kanilang kaso. Iha! Celestine! Huwag mong iwan ang anak ko! Sigaw ni Aling Sora habang pilit na humahabol. Ngunit mabilis na humarurot ang mamahaling sasakyan ni Celestine. Iniwan silang balot ng usok at alikabok ng lansangan. Sa gitna ng kahihiyang ito, dumating si Amara. Kasama si Rafael. Nakatayo lang sila sa di kalayuan, pinapanood ang mag-inang dati ay tila mga Diyos kung ituring ang kanilang mga sarili. Nakita ni Aling Sora si Amara at agad itong tumakbo patungo sa kanya. Lumuhod ito sa semento at nagingiyaw sa pag-iyak. Amara! Anak! Patawarin mo kami! Ang boses ni Aling Sora ay puno ng pekeng pagsisisi na hinaluan ng takot. Alam kong mabuti ang puso mo. Bawiin mo ang kaso. Sabihin mo sa kanila na nagkamali ka lang. Isipin mo ang 8 taon nating pagsasama. Hindi ba't itinuring kitang sariling anak? Tumingin si Amara sa matandang babaeng nakaluhod sa kanyang paanan. Naalala niya ang lahat ng mga gabi na pinalaya siya nito, ang mga panahong tinawag siyang basura, at ang bawat sentimong ninakaw nito mula sa kanyang mga pangarap. Itinuring na anak, Aling Sora? Mahinang tanong ni Amara. Ang boses niya ay walang galit, kundi puno ng isang malalim na kapayapaan. Ang isang ina, hindi ninanakawan ang kanyang anak ng kinabukasan. Ang isang ina, hindi tinatapon ang kanyang anak kapag wala na itong maibigay na pera. 8 taon niyo akong ginawang alipin sa sarili kong buhay. Ngayon, ang batas na ang magpapasya para sa inyo. Amara! Please! Sigaw ni Leandro mula sa loob ng rehas nang makita ang dalaga. Kailangan mo ako. Sino ang magmamahal sa iyo kung wala ako? Tumingin si Amara kay Leandro. Sa unang pagkakataon, wala na siyang naramdamang sakit. Wala na ring galit. Ang naroon na lamang ay ang habag para sa isang lalaking ang tanging kayamanan ay ang kanyang sariling kasinungalingan. Hindi ko kailangan ng isang lalaking ang pagmamahal ay may kasamang tanikala. Leandro, sabi ni Amara. Natagpuan ko na ang taong nagmahal sa akin nung wala akong kahit ano, at higit sa lahat, natagpuan ko na ang sarili ko. Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Amara at dahan-dahan silang tumalikod. Ang boses ni Aling Sora na humihingi ng awa at ang mga mura ni Leandro ay unti-unting humina habang naglalakad sila palayo sa presinto. Sa labas, ang hangin sa Maynila ay tila naging magaan. Ang langit ay nagsisimulang magkulay kahel para sa isang bagong umaga. Wala nang aninong susunod sa kanya. Wala nang bigat na kailangang dalhin. Ang karma ay hindi laging madugo. Minsan, ito ay ang simpleng pagkawala ng lahat ng mga bagay na itinuring mong mas mahalaga kaysa sa dangal ng ibang tao. Ang pinakamagandang tanawin ay hindi ang pagsikat ng araw sa dagat, kundi ang makita ang sarili mong muling nakangiti sa harap ng salamin nang wala ng bakas ng takot o pait sa iyong mga mata. Naglalakad si Amara sa dalampasigan ng Palawan. Ang kanyang mga paa ay dahan-dahang lumulubog sa pino at maputing buhangin. Ang bawat hampas ng malamig na tubig sa kanyang mga bukong-bukong ay tila isang banayad na haplos na naglilinis sa huling mantsa ng kanyang nakaraan. Malayo na siya sa ingay ng Maynila, malayo sa mga rehas na bakal kung nasaan ngayon si Leandro, at malayo sa boses ni Aling Sora na puno ng panunumbat. Sa di kalayuan, natanaw niya ang isang maliit na kubo na muling itinayo sa mismong lugar kung saan naganap ang sunog. Hindi na ito isang dampa. Ito ay isang maayos at matibay na bahay na gawa sa kawayan at nara. May malaking bintana na nakaharap sa abot tanaw.
Ito ang bagong opisina ng Liwanag Tech, ang kumpanyang itinayo ni Amara. Isang kumpanyang hindi lang nakabase sa teknolohiya, kundi sa katapatan at pagpapahalaga sa bawat tao. Naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng hangin at ang aura ng kapayapaan ay sapat na para makilala si Rafael. Amara, tawag nito. Ang boses ay kasing hinhin ng bulong ng mga dahon ng niyog. May dumating na sulat mula sa probinsya niyo. Ang nanay mo, maayos na raw ang lagay nila. Nabawi na rin ang titulo ng lupa niyo sa tulong ni Attorney Melencio. Huminto si Amara at humarap kay Rafael. Ang lalaki ay nakasuot ng simpleng puting sando at short, hawak ang isang baso ng sariwang buko. Ang kislap sa mga mata nito ay hindi nagbago mula noong unang araw na sinalo siya nito sa dalampasigan. Salamat, Rafael. Sa lahat, mahinang sabi ni Amara. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon, kung hindi mo ako pinaniniwalaan noong pati ang sarili ko ay hindi ko nakilala. Umupo sila sa isang malaking troso sa tabi ng pampang. Inabot ni Amara ang isang maliit na dokumento kay Rafael. Ito, para sa iyo ayan. Nagtaka si Rafael at binuksan ang papel. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang nilalaman nito. Ito ang titulo ng lupa ko? Paano? Ngumiti si Amara, isang ngiting puno ng kagalakan. Ginamit ko ang unang bahagi ng kikitain ng Project Phoenix para bilhin muli ang lupang ibinenta mo para sa akin. Hindi ko matitiis na ang pangarap mo ang naging mitya ng tagumpay ko nang hindi kita nababayaran. Rafael, sayo ang lupang ito at palagi itong magiging sayo. Natahimik si Rafael. Ang kanyang lalamunan ay tila nagkabuhol-buhol sa tindi ng emosyon. Dahan-dahan niyang itinabi ang papel at hinawakan ang magkabilang kamay ni Amara. Sa ilalim ng nag-aagaw na kulay ng kahel at lila sa langit, ang kanilang mga mundo ay tila nag-isa. Amara, hindi mo kailangang bayaran ang anumang ginawa ko, sabi ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa dalaga. Dahil ang makita kang malaya, ang makita kang lumilipad, nang hindi na kailangang maging anino ni sino man. Iyon ang pinakamalaking tubo na nakuha ko sa puhunan ko. Inilabas ni Rafael ang isang simpleng singsing mula sa kanyang bulsa. Hindi ito ginto, hindi rin ito brilyante. Ito ay yari sa isang matigas at makintab na kahoy na mula sa isang puno sa isla. May nakaukit na maliit na simbolo ng ibon, isang phoenix. Wala akong mamahaling alahas na maibibigay gaya ng mga nakasanayan mo sa Maynila. Pagpapatuloy ni Rafael, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Pero mayroon akong isang pangako. Pangakong kailanman ay hindi kita gagawing anino. Pangakong sa bawat paglipad mo, ako ang magsisilbing hangin sa ilalim ng iyong mga pakpak. Amara, papayag ka bang maging bahagi ng bawat umaga ko rito sa isla? Tumulo ang mga luha ni Amara. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pait. Ito ay mga luhang nagmula sa isang pusong sa wakas ay nahanap na ang kanyang tahanan. Dahan-dahan siyang tumango at hinayaan niyang isuot ni Rafael ang singsing sa kanyang daliri. Oo, Rafael, higit pa sa oo, bulong ni Amara. Niyakap siya ng mahigpit ni Rafael habang ang araw ay tuluyan ng lumulubog sa dagat. Nag-iiwan ng isang mapayapang dilim na hindi na nakakatakot. Ang bawat haplos ng hangin ay tila isang paalam sa 8 taong pagdurusa. Sa bawat tibok ng kanilang mga puso, naroon ang katiyakan na ang tunay na pag-ibig ay hindi nananakit, hindi nagnanakaw, at hindi nagtatago sa dilim. Ang anino ay naglaho na. Dahil ngayon, si Amara na ang mismong liwanag. Lumipas ang 3 taon na tila isang mahabang panaginip na dahan-dahang nagising sa isang maliwanag at payapang umaga. Ang bawat sandali ng pait at sakit na naranasan ni Amara sa Maynila ay naging mga malalalim na marka na lamang sa kanyang alaala. Hindi na para manakit, kundi para magpaalala kung gaano siya naging matatag.
Sa loob ng isang malamig at kulob na selda sa labas ng syudad, nakaupo si Leandro Cruz habang nakatingin sa maliit na rehas ng bintana. Ang kanyang mga kamay na dati ay bihasa sa paghawak ng mga tropeyo at baso ng mamahaling wine ay naging magaspang na sa paggawa ng mga obligadong gawain sa loob ng bilangguan. Ang kanyang pangalan ay hindi na binabanggit sa mga balita bilang isang henyo, kundi bilang isang babala tungkol sa kasakiman at panlilinlang. Wala na si Celestine, balita niya ay nagpakasal na ito sa isang banyagang negosyante para lang maisalba ang bumabagsak nilang pangalan. Wala na rin ang kanyang ina na si Aling Sora, na balita niya ay naninirahan na sa isang maliit na paupahan sa probinsya, umaasa lamang sa tulong ng mga malayong kamag-anak na dati ay hinamak niya. Ang katahimikan sa paligid ni Leandro ay tila isang mabigat na parusa. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, ang nakikita niya ay ang mukha ni Amara. Hindi ang Amara na nagluluto sa kusina, kundi ang Amara na nakatayo ng matuwid sa entablado, malaya at nagniningning. Doon niya na-realize na hindi lang niya tinapon ang isang babaeng nagmahal sa kanya. Tinapon niya ang kaisa-isang pagkakataon niyang maging isang tunay na mabuting tao. Sa kabilang dako, sa isang modernong opisina sa Palawan na nakaharap sa dagat, nakatayo si Amara sa harap ng isang grupo ng mga kabataang babaeng iskolar. Ito ang Amara Villarreal Foundation, isang pundasyong naglalayong suportahan ang mga kababaihan sa larangan ng siyensya at teknolohiya. Huwag ninyong hahayaang maging anino kayo ng tagumpay ng ibang tao. Ang boses ni Amara ay puno ng awtoridad at pagmamahal. Ang inyong talino ay inyong kapangyarihan. Gamitin ninyo ito para itayo ang inyong sariling kaharian, hindi para maging tuntungan ng mga taong hindi kayo kayang ituring na kapantay. Pagkatapos ng kanyang talumpati, lumabas si Amara sa beranda. Sinalubong siya ng sariwang hangin at ang amoy ng dagat na naging katuwang niya sa kanyang paghilom. Naramdaman niya ang isang pamilyar na init sa kanyang likuran. Isang pares ng mga kamay ang dahan-dahang yumakap sa kanyang baywang at isang baba ang pumatong sa kanyang balikat. Tapos na ang trabaho, CEO. Oras na para sa ating hapunan. Bulong ni Rafael, ang boses nito ay may nahimig ng lambing na kailanman ay hindi nagsawa. Napangiti si Amara at hinawakan ang mga kamay ng kanyang asawa. Sa kanyang daliri, kumikinang pa rin ang simpleng singsing na yari sa kahoy, isang simbolo na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa kislap ng brilyante, kundi sa tibay ng pangako at lalim ng respeto. Handa na ba ang lahat? Tanong ni Amara. Ang nanay mo ay nasa lamesa na, kalaro ang ating munting anghel. Hinihintay na lang nila ang kanilang reyna, sagot ni Rafael bago hinalikan ng bahagya ang pisngi ng asawa. Sa paglalakad nila pabalik sa loob ng kanilang tahanan, napansin ni Amara ang kanyang refleksyon sa salamin ng pinto. Nakita niya ang isang babaeng masaya, buo at malaya. Ang tanong na dati ay nagpapasakit sa kanyang puso, kung kaya ba siyang mahalin ng walang kapalit, ay mayroon na ngayong malinaw na sagot. Hindi na siya nagtatanim ng galit kay Leandro. Ang pagpapatawad para kay Amara ay hindi ang paglimot sa ginawa nito, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang magkaroon ang lalaking yon ng kahit anong puwang sa kanyang damdamin. Pinatawad niya na rin ang kanyang sarili sa 8 taon na inaksaya niya. Dahil kung hindi dahil sa mga taong iyon, hindi niya matatagpuan ang lakas na mayroon siya ngayon. Nahanap na ni Amara ang kanyang tunay na kapayapaan sa piling ng mga taong nagpapahalaga sa kanyang pagkatao higit sa kanyang talino. Ang kanyang sakripisyo ay hindi nawalan ng saysay dahil ito ang naging mitya ng kanyang muling pagsilang. Habang unti-unting lumulubog ang araw sa Palawan, nag-iiwan ng mga kulay na tila isang obra maestra sa langit. Isang huling isipan ang nanatili sa puso ni Amara. Ang anino ay naglalaho lamang kapag ang ilaw ay nasa itaas mo na. At ngayon, wala nang anumang bagay ang makakahadlang
sa liwanag na nagmumula sa kanyang sariling kaluluwa.